Yo, what's up guys? And we're back with another Ragnarok Origin Classic game content dito sa ating channel. So, yeah, before tayo mag-proceed sa ating content for today, please don't forget to follow and like my video, my game content dito sa aking TikTok channel, and don't forget to subscribe po on my YouTube channel, Ross Place. So, ayan guys, so magiging content natin na ngayon mga bro is sobrang basic lang naman. And I know a lot of you guys kasi is medyo curious sa, sa game pa. So yung I mean yung sa mostly yung mga bago-bago pa na hindi pa alam yung ginagawa talaga sa game, and baka mahabol pa natin. So basically guys is tips lang naman to kung paano gamitin ng maayos or kung saan talagang ginagamit ng maayos yung gold coins natin daily or yung nakukuha natin na gold coins sa game. As a free to play mga bro, kasi yun nga, sabi ko nga ang daming nagtatanong din sa akin about sa progress ko, sa nagiging feathers ko kasi as a free to play daw, bakit daw I have already tier 11 sa mga feathers ko, may tier 10 na daw ako, and sila daw na gumagastos na nag-i-spend sa game is nasa tier 8 going tier 9 pa lang daw sila. So, kumpleto naman daw sila as far as they know. So, ang ginagawa talaga namin mga bro, example, bagong reset, and example, Monday, nag-reset siya. So, di ba everyday naman pag free to play ka and you have bounty and region pass, basically ang makukuha mo dito mga bro is ano ang tawag dito, you will get 1k na gold coins daily dito pag naka region pass ka, and then 700 dito pag naka bounty pass ka. So pag claim mo siya 1,700, di ba? And then pag nakumpleto mo lahat ng dailies throughout the day, basically the day, you will get at least maximum of 3k ata, at least 3k na gold coins overall. So ang pinapriority ko doon na yung sa 3k na yon araw-araw mga bro, ang binibili talaga natin dyan is pagpunta nyo rito, check nyo agad yung pinakamaba. Yan, as you can see yan, minax out ko minax out ko na agad tong day night feathers, and then sinusunod ko tong time space and light and dark, heart of valor. Yan yung mga binibili ko. Ayan, heart of valor, ito, ayan. Tapos dito sa growth yan mga bro. Tapos pupunta nyo ng other. Ang inuuna ko din is etong foreign coin. Kasi ito mahalaga to guys. Yung foreign coin na to. Dahil dapat weekly na upgrade nyo yung pet nyo. So wag nyo kakalimutan na hindi bilhin to. Sobrang halaga nito sa progress nyo ng pet nyo lalo na. Kasi you will get a lot of status dyan ng bonus stats na sobrang halaga pag, lalo na pag nag tier 5. And then next is ito, purple star coin. So yan, mamax out nyo yan para malay nyo makachamba kayo ng mga pang sunog dyan ng violet, ng rare card, or kailangan nyo na rare card, makachambahan nyo. So sobrang halaga nyan, kaya kailangan i-max out nyo yan every week. Ubusin nyo talaga yan. So magkaroon man ako ng extra, hindi ko talaga siya guys binobomba sa Mora coin. Hindi ako nagmamax nitong Mora coin talaga. Siguro kung bumili man ako dyan, siguro 100 lang, matripan ko lang. And eto, hindi ko rin to kinukuha. Kasi for me, madali naman siya makuha guys eh. Hindi ako bumobomba dyan or hindi ako nag-spend dyan ng gold coins. So ang hindi ko talaga kinakalimutan weekly is etong mga feathers. Feathers, Heart of Valor. And then if may extra kayo para sure progress, I suggest etong Pain Box. Etong Pain Box talaga guys. Ito ang sure na progress talaga na bibigyan kayo ng physical damage, physical attack, lahat-lahat. Kaya dapat if may extra man kayo, I suggest wag nyo nang ilaban dito sa Ori tsaka sa Elonium or sa dito sa mga Blessed. Siguro ako kasi mga bro, hindi ako hindi ako nagko-consume talaga dyan or hindi ako sumusugal talaga dyan kasi dyan sa upgrades kasi sa refines kasi 50-50 yan mga bro. So ano yung ibig sabihin ng 50-50? So 50% na papasok, 50% na hindi. And then ang dami mong gold coins na gagamitin na pwedeng makapagpahinto kasi ng progress nyo weekly. So kung hindi ka naman whaler or hindi ka
hindi ka nagma-max out ng bounty weekly, for me hindi siya worth it paggastusan ng gold coin. So kami or ako, doon ako sa sure na progress talaga, sure na stats kumbaga. So ang ginagawa ko diyan, kaya pag nagre-refine ako or kaya lang ako minsan nagre-refine, example may events na may kasamang Oridecon na binibigay and Illunium, tapos merong kasama na ganito, meron akong spare na ganito, tapos kulang na lang is dalawang blessed, and then konting Illunium or enrich na lang yung mga kailangan, dun lang ako papalo. Example, kulang na lang ng 6 na Illunium, tapos kulang na lang ng dalawang blessed or 3. Dun na ako papalo kung may extra man ako na gold coins. So, para hindi ako naiiwan sa progress pa rin weekly ng mga feathers. Kasi feathers is, ito yung meta dito guys, ito yung dapat hindi nyo kalimutan. Kasi, pag naiwanan kayo sa feathers, mahirapan kayo. Lalo na kung hindi naman kayo spender. Yun yung magiging problema nyo dito guys. So, yan, as you can see, pakita din natin yung mga feathers ko. Yan, I have Valor tier 18 na. Actually, dapat, ano na yan eh, I can upgrade this one to tier 20 eh. Kasi, kung makikita nyo, I have ano dito, meron akong mga glory and glory 10. May mga glory 11 ako dito kasi nga nung nag-champ ako. So hindi ko pa siya nako-convert. Hindi ko alam kasi kung babalik pa ako ng champ guys eh. So yan, balik tayo sa feathers. And as you can see, I have tier 10, tier 11. Ayan, may tier 11 na tayo. May couple of tier 11 tayo. So hindi tayo as far as I know, hindi ako naiiwan sa feathers guys. Sa feathers na, yung iba nga lang, yung mostly na feathers ko na defense. Ito, example, ito. Nasa dulo. Yan, may mga tier 1 ako dito kasi hindi ko pa siya na-upgrade talaga. Pero ito yung sinusubukan kong ihabol ngayon para pumantay ng kahit mga tier 6, tier 7 siguro maihabol natin. Although madali naman yon. And then, ano pa ba pwede nyong bilhin dito? Ito lang talaga guys eh. Ito ang pinaka dapat nyong i-priority. Valor, yung mga feathers, yung violet, nasa inyo, kayo bahala kung gusto nyong bilhin yan. Wala namang problema kung may extra kayo. Pero I suggest fame box talaga guys. Mag-take din kayo nitong fame box weekly. Kahit 3k, 2k lang, goods na yon. To enhance lang din tong medals nyo. Kasi ayan, as you can see guys, I have only level 50 dito sa Heroism and 45. So ang bala ko lang talaga dito mga bro is ma-max out ko silang dalawa muna. Yun na lang muna kasi yan, it will give you a lot of attacks kasi eh, and P damage. Tapos may kasamang HP. So mahalaga siyang ma-max out talaga yung dalawa na to pag physical ka. Pag physical type ka. Okay? I think yun lang naman guys. And yun, may update tayo sa May 14 bukas. So ayan, panibagong mga ano na naman, mga events lahat-lahat. Sa event, meron tayong bagong Nightmare Temple. Hindi na lang siya season 1, season 2 na siya guys. And as far as I know, hindi mawawala yung season 1. Nandiyan pa rin yung season 1. Dadaglag lang ng may dagdag lang na season 2. So ayun ang alam namin, hindi mawawala yung season 1. Okay? And then don't forget guys, yung sa may MVP TR pala. Ito merong hindi aware dito. Kasi ito nangyari sa akin to dati guys. So sa mga nag-MVP dyan at madali nilang, feel nila na madali nilang natatapos yung MVP. Kasi, example, ito, pag nakita nila 5 na yung daily, 25 na yung daily, nakalagay dito. Guys, hindi pa yun eh. Kasi, pag nag-MVP kayo, it's either, mati kasi sure na makukuha nyo tong personal rewards. Pero yung iba, hindi alam yung team rewards. So, guys, ito, team rewards. So, meaning yung team rewards is yun yung, example, nag-MVP kayo, dapat ang total na makukuha nyo per MVP is total of 20 pieces na illusion fragment. Makukuha nyo yung 20 na yun pag kasama din kayo sa team rewards. Ito guys, yung team rewards na to. Pero pag example 5 lang yung nakuha nyo or 3, personal rewards lang yun mga bro. So yun yung hindi nagigets ng iba at hindi alam ng iba. So just to make sure guys, pag mag MVP hunting kayo or kaya 'di ba nakikita nyo sa world chat, ito, pakita na rin natin. Sa world, yung may nakalagay TR, ito to example and MVP TR Pali.
So TR, team rewards. So pag nagaganyan sila, pag nagchat sila ng ganyan, meaning guys is they're looking for a party na may team rewards. So meaning yung party is dapat, yung mga kasama sa party is dapat malalakas kahit papano. Kasi para makapag team rewards ka, you need to put maximum damage sa boss. Tapos kaya sila naghahanap ng pali is to tank yung boss. Kasi ang alam ko, pag pali ka ata sa TR, sa mga MVP, yung provoke nila, yung kaya nilang i-take yung damage ng boss, mas malakas siya makapagpa-TR. Mas malakas makapagpa-team reward siya. So kaya naghahanap sila ng pali. So FYI lang guys konting tips lang. Kasi may mga nagtatanong din sa akin, paano daw yung ganun, ang taas na daw, ang dami ko na daw illusion, ba't daw nakadalaw, papunta na ako sa 3 illusion na MVP card, tapos ba't sila daw pa isa pa lang. So yun guys, yung iba kasi dyan, hindi na nagti-TR. Yung iba ginagawa puro PR lang, hindi nila alam yung TR, hindi sila aware. Okay guys, so yung personal rewards, okay, kumit lang kayo ng any boss, magkaka-personal rewards na kayo. Pero yung team rewards guys, make sure na mag-team rewards kayo araw-araw. Yun nga lang, mahirap to para sa mga busy tao. Pero kung may guild naman kayo na masasamahan, na mga kasama nyo, mga 5-man party kayo na malalakas, feel ko madali na sa inyo yan. Alright, so I think hanggang dito na lang ang ating quick tip lang naman. Nadagdagan yung tip natin. Pero talagang yung tip lang natin, yung video lang natin tonight or today is for this one. For the consumption, weekly or daily consumption ng mga ng mga gold coins nyo, kung paano siya gamitin. Alright mga bro, and I think I'm all set, and yeah, see you on the next one guys. Don't forget to follow and like all of my videos po, no? Thank you so much for guys. Bye bye for now. Bye bye.